my beloved Boss Mike Cervera. Eto. Kapersi, pasok. Pansinin nyo lang to, ha. Taong bayan. Yan. Yan si Roque, kasama yan eh. Kasama sila. Marami sila. Mga kaibigan, na pinapananagot sa crimes against humanities at sa kasong human rights violation. Kaya natataranta na sila. Rapid fire. Yun daw pong utos ni dating Pangulong Digongyo na pagpatay, mga kaibigan, sa mga suspected na involved po sa droga. Yun daw, sabi ni Bato, inuulit, paulit-ulit, sirang plaka ito si Bato eh. Si Batugan. Alam nyo, dati ko itong pinapanood eh. Madalas ko itong panoorin nung panahon ni Digong. Kaya lang nga, nung panahon ng eleksyon ng Lenny at Bongbong Marcos, tinigilan ko to. Kasi nga, may irita ka kasi nga ano to eh. Pumanig to sa pink. Pero may mga punto talaga eh. Lahat nagkatotoo yung sinasabi niya. Sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Okay, panoorin nyo ha. Sabi niya po, handa raw siyang harapin ang kaso kung sakaling maglabas ng warrant of arrest ang ICC laban sa kanya sa hukuman dito sa Pilipinas. Ang layo, ano po? Talagang may mga tama sa ulo ito eh. Ito ho, sa loob ng 6 na taon na nakalipas, mga kaibigan, alam natin ang mga nangyari. Saksi kayo eh, kahit na magsinungaling pa kayo, yan yung kasaysayan na hindi mo pwedeng baguhin. Yan yung sinasabi natin na hindi chismis yan. Kung walang napatay o mga pinagpapatay sa panahon ni Digongyo, sa kampanya daw sa droga o giyera kontra droga, mga kaibigan, yan ay chismis. Marami pong napatay. Hindi pa ho kasama dyan yung mga ibinilanggo. Yung mga nabilanggo dahil sa yung mga napatay, kinargahan ng droga, kasi mga mahihirap eh. Para mapalitaw na lihitimo yung operation, mga kaibigan, ano ito eksena itong ginawa nila, hindi naman totohanang kampanya laban sa droga ito eh. Ito'y pamamaraan para manakot doon sa publiko. Ang nangyari nga dyan ay mukhang naimbudo yung droga. Yung mga dating nagbebenta ng droga o supplier ng mga droga dito sa Pilipinas, hindi pwedeng magnegosyo nang hindi dadaan sa kanila. Yun! Kaya pala, no, yung mga drug lord, kanyang pinagkakausap, ano. So, ibig sabihin, lahat ng negosyo, magninegosyo ng droga, dadaan sa kanila. Para nga naman, syempre, pera. At ngayon, mga kababayan, kung inyong matatandaan, di ba? Itong si dating Pangulong Duterte ay kinausap nga itong Peter Lim. Pagkatapos kausapin, Media, Normas Ranch, ang nangyari, bigla na lang itong nawala. Maging yung si Michael Yang, yan ay pinaiimbestigahan si Michael Yang. Pero nung iniimbestigahan, mga kababayan, hindi na dumalo at nawala na rin. Yung mga moro-moro nila na na palabas, mga kababayan, halatang-halata. Ngayon, yung mga tao na hindi maunawaan, kita nyo, iniimbestigahan, nakawala lang. Tumakas lang, kaya alam nyo, kung gugustuhin nila na hindi makalabas ng bansa yan, mangyayari. Kaso, sa tingin nyo,
Wala silang kinalaman kaya biglang nawala yan. Kasi sasabit silang lahat. Kaya nakita naman ninyo, hindi rin chismis dahil kasaysayan na to mga kaibigan na nagpatuloy ang droga, hindi ho ba? At lintik po yung mga nadiskubre. At kahit na may mga pananagutan sa gobyerno, katulad sa Bureau of Customs, mga kaibigan, PIDEA, ano pa, PNP, siyempre si Bato yan. Pagka gusto nilang mang-hold up, papangalanan ka sa droga, isasama ka sa matrix, yan, para ma-hold up ka, kamukha nung ginawa kay G. Ikju, mga kaibigan. Pinatay, walang nangyari, di ba? Doon sa kasong yon hanggang ngayon. 6 na taon po yan. Ang sabi ni Bato de la Rosa, Depende din sa gobyerno natin kung i-implement lang yung warrant of arrest. At hindi rin ako magpapahuli kapag hulihin nila ako. hindi siya makabitaw kay Duterte. Bakit? Kasi kasama Eto mga boss, edited ito na pinagsama-sama. Baka magulat kayo. Bakit bago lang yung video na yan? Bakit parang hindi ho edited na itong mga video na to, pero pinagtugma-tugma itong mga ito para mas madaling maunawaan. Kasi marami tayong mga mangmang na mga na mga kababayan na madaling maniwala sa mga sa mga naririnig nila at napapanood nila. 'Di ba? siya sa mga pinapananagot sa crimes against humanities, mga kaibigan, sa paglipol sa sangkatauhan. Maramihang pagpatay. Nako po. Kasama si Bato. Kaya si Bato ay nangangatog. Siyempre, kailangan niya ng kasama, kaya hindi siya pero nanginginig na si Bato mga kaibigan sabi nga ni Digong nyo, akuhan niya handang humarap. Kita nyo, no? Totoo naman, biruin nyo, nabanggit na ni Ka-Percy na takot na itong si Bato, nanginginig na. Hanggang ngayon pa rin naman, halatang-halata nyo sa kanyang mga pahayag, sa kanyang pananalita, sa kanyang pangangatwiran, na talagang takot si Bato. Piruin mo. Diba? Piruin mo. Tuloy. Sa hukuman o sa harapin ng kaso, kung sakaling mag-i-issue ng warrant of arrest ang International Criminal Court, laban sa akin, pero dito ko harapin sa korte. Walang mangyayari. Pagka dito ginanap, kita nyo naman, ulitin ko, yung kay Franz Castro, o kita nyo ano nangyari. Wala, kaya nilang paglaruan yung batas natin butas na butas. Kaya gusto nila dito. Diba? Marami silang pondo. Wala tayong magagawa. Pero kung doon, independent yung nag-imbestiga at hukom, wala. Nako, delikado talaga sila dyan. Diba? May iniingatang reputasyon ng ICC. Hindi papayag yan na suhulan sila. Nako po. Kaya yan na lang, laking takot ng mga Duterte, 10 ng mga kasama nila, na ngayon ay nadadamay na rin pati si Sara. Di ba? Uli, Mike Cervera po, laging nagpapaalala. Mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.